ating lahat. So, ngayong umaga po is, first natin gagawin is mag-storytelling muna tayo na. So, binigyan pala ako ng sapatos ng uncle ng boyfriend ko. So, shout out to you, Sir Denver. Thank you po sa shoes. So, yung shoes na binigay po niya is ito. So, ito po ay Vans. So, in celebration po of Pride, no, is gumawa ang Vans ng shoes na may theme na LGBTQ+. So, this is in support po for the LGBTQ+ community. So, rainbow color po yung dito sa side niya. Ayan. So, I think this is 1.5 inches. Kaya lang, may problema po ako kasi dito sa amin sa Malaybalay City, Bukidnon po, is palaging umuulan. Halos everyday po is umuulan. So, madaling kumapit yung mga putik sa puting sapatos. At pangalawa is that napakarami ko pong aso. So, all in all, meron po kaming 16 na fur babies. So, madali po nila akong maapakan sa tuwing naglalaro kami. So, bibigyan natin ng solusyon yung puting sapatos natin. No? Kaysa naman po, hindi natin magamit. So, naisipan namin na ito ay i-recolor sa pamamagitan ng paglalagay ng dye. Ito. So, ito po yung dye na nabili namin online sa Shopee. So, this is called Diverse. At ang color po niya is Daring Pink. So, this is made in UK po. Medyo may kamahalan siya compared to the local dyes na mabibili lang natin sa mga tindahan na malapit sa atin. No? So, may problema kasi kami kapag yung dye na binili namin is from the local stores is that hindi siya masyadong kumakapit sa cloth or yung color niya is hindi talaga na-achieve yung kung ano yung tunay na color na gusto natin. So, we will try this brand which is Diverse. Yung ating isang pack ng dye na ito is good for 250 grams ng fabric. So, yung sa shoes natin is yung upper material lang naman yung kukulayan natin. Mamaya is i-remove natin tong shoelace niya. And then, sa directions naman po is kailangan po nating basain muna yung ating sapatos bago natin siya ilagay o isubmerge sa tubig na may dye. Dapat po yung gagamitin natin na lalagyan is ganito po, stainless. So, this is better po kaysa plastic kasi lalagyan natin to mamaya ng mainit na tubig. Para din po hindi mag-stain yung ating dye. Kailangan din po natin ng 500 ml ng boiling water and 30 grams ng salt. So, ano po nga ba yung role ng salt kapag tayo ay nagda-dye ng mga cloth? So, yung salt po or yung asin is nagsisilbing fixative sa ating dye. So, meaning po is tinutulungan po niya yung dye na ma-incorporate ng maayos or ng mabuti sa kumukulong tubig. At tinutulungan din po nito ang fabric na mai-absorb yung kulay ng ating dye. So, kailangan din po natin itong isubmerge sa tubig na may dye yung ating sapatos for 20 to 30 minutes while stirring po. And then, pagkatapos po ng 30 minutes is pwede na po nating i-rinse sapatos at i-dry. So, mamaya is ipapakita po namin yung step by step ng pagkukulay or recolor ng ating sapatos. Ito po yung ating mainit na tubig. Freshly boiled water po ito. So, instead of 500 ml is 1 liter po yung ilalagay ko. Kasi po, para mas masubmerge po natin yung ating sapatos. So, ito po yung ating dye. Lalagay na natin siya
So, daring pink po yung pinili kong kulay. Kasi ito po yung favorite color ko. And, ilagay po natin yung 3 kutsara ng asin. So, haluin po natin ng mabuti. Ang ganda ng pagka-pink niya. So, haluin lang po natin hanggang sa wala na po kayong ma-feel na asin sa bottom ng ating planggana. So, make sure lang po na mainit pa yung tubig. So, ito po yung shoes natin na binasa na natin sa tubig. So, ngayon is ilalagay na natin siya dito sa planggana na may dye. Isa-isahin ko na lang muna. So, yan. Turn nyo lang po yung sapatos. So, siguraduhin nyo po na nalagyan lahat ng parts na gusto nyong i-recolor. So, kailangan nyo po siyang pagbaliktarin para po even yung color niya. So, napansin ko lang po, no, maganda yung quality ng dye na ito kasi hindi po siya yung nakaseparate talaga sa water. Na-absorb talaga ng tubig yung color niya. So, walang mga residue, ganun. So, susubukan ko po na i-submerge yung same sides ng dalawang shoes for 5 minutes and then I will turn it to the other side after 5 minutes. So, kailangan po pala nating tandaan na kapag nagda-dye tayo ng sapatos or ng any fabric is that kailangan po nating mag-start sa light na color. So, katulad ng white, yellow, sky blue, and any other na light colors. So, yung i-color po natin doon is yung mga dark or darker colors para kumapit po talaga. So, kung meron naman po kayong mga sapatos na nag-fade na yung color, pero yung ganito pong klase ng sapatos, katulad ng Vans na fabric po, yung kanyang material, is that pwede nyo rin pong i-recolor using different colors of dye. So, according po sa anong gusto nyong kulay. So, ayan po. Mix-mix lang natin and then turning the shoe to its sides para po even yung pagkapit ng ating dye. Sa pagda-dye po ng sapatos is kung medyo busy po kayo, gusto nyo lang po siyang iwan, so pwede nyo pong takpan ng mabigat na bagay para po totally submerged. Kaya lang, yung disadvantage po nun is kapag hindi po natin consistently na turn yung ating mga sapatos sa iba't ibang sides niya is that hindi din po consistent yung kulay niya kapag kumapit na sa fabric or hindi po even. So, may mga sulok-sulok po na hindi naaabot ng dye. So, dapat po talaga is consistent po yung paghalo at pag-turn natin ng ating sapatos. So, katulad po nito, kapag may nakita po kayo na hindi pa even yung color niya is that gamit po yung ladle nyo is pwede nyo po siyang buhusan. So, maganda talaga yung quality ng dye na ito. So, eto na po, after po ng 20 minutes ng pagbabad natin with constant turning, is ito na po yung ating white shoes na naging pink shoes.
Yan. So, ang ganda-ganda po. Kapit na kapit talaga yung color natin sa sapatos. So, na-amaze lang po ako kasi ang ganda ng kulay niya. So, achieve na achieve po yung daring pink na nasa label niya. So, ngayon po is babanlawan natin siya sa running water. So, mamaya po kapag dry na to is ipapakita po namin yung ating newly colored na sapatos.